Hallelujah. Lord, we give you praise. We honor you, God. Miracles, wonders, secrets I can't contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. All the lies, the fears and the doubts, oh, they melt away when I call on your name, Jesus. Come on, church. Sing it out, come on. In worship, I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see fate arise. Sing, come on. When I say we praise you, Jesus, in this place. Come on, people of God, let's sing it out. All the lies, the fears and the doubts, oh, they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. Come on. In worship, I will recall your faith. Come on, people of God, let's sing it out together now. Let's give God the glory. When I say your name, I see fate arising. When I say your name, my fears, they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Oh, when I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer like it. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Come on, people of God, let's praise Jesus in this place. Worship the Lord, we praise you, Jesus. Lord, you comfort, you restore. Yes, Lord. Hallelujah. Come on, church, let us declare in this place, Lord, you comfort, you restore my soul. Lord, you hide me, oh, and you call me yours. Lord, you call.
Lord, to come. Oh, Jesus, you restore my soul. Lord, to come on, praise church with one voice. Here we go. When I say your feet are rising, when I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Oh, when I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Come on, praise church, in Jesus' name. In Jesus' name, I see fear. In Jesus' name, in Jesus' name, my fears they come crashing. In Jesus' name, you're drawing me in your embrace. Oh, in Jesus' name, we know there is healing. In Jesus' name. In Jesus' name, we're drawing. Come on, praise church. Sige po. Bigyan po natin ng Diyos ng pinakamalakas na palakpak. Isigaw po natin ang pangalan po ng Panginoong Jesus sa lugaring po ito. God deserves our highest praise. Healing comes from Jesus. Amen. Peace comes from the Lord. Hallelujah. We love your presence, Jesus, in this place. Lord, we cry more of you, Lord. As we worship today, Lord God. Hallelujah. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso ko. Sa ngalan mo, Jesus. Hallelujah, Lord! Minsan pa. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, sa uli pong pagkakataon, come on, praise church! Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso ko. Hallelujah! Come on, praise church! Come on, praise church! Hallelujah!
Oh, my soul rejoice. Come on, let's preach. And make a joyful noise. Sing out, break out, cause you believe. Come on, let's praise Him. Praise and worship the Lord. Laugh the way you will when you see it all for Him. Sing out, break out, cause you believe. Sing out, break out. Sing out, break out, cause you believe. Come on, praise church, here we go. Somebody praise the Lord with me. Sing out joyfully now. This is the season that we're in. It's time for victory now. Here we go. Right now. Come on. I praise you before I've seen it, cause you always finish what you start in me. Here we go. If you say it, you'll do it. Right now. Right now. I praise you before I've seen it, cause you always finish what you start in me. If you say it, you'll do it. Joy of heaviness and put in hope again. Sing out, come on, break out, cause you. Come on, praise church, let's rejoice. Sing out, break out, cause you believe. Hey, somebody praise the Lord with me. Sing out joyfully now. Hey, this is the season that we're in. It's time for victory now. Come on, here we go. Right. If you say it, you'll do it. Right now, I praise you before I've seen it, cause you always finish what you start in me. If you say it, you'll do it. Come on, here we go, praise God. Pwede mo ba makita po bawat kamay mo na pumapalakpak sa Panginoon? Come on. This is the time to rejoice. If you're believing that God for something, start praising like you've already received. If you're believing God for something, put a praise on it, put a praise on it. If you're believing God for something, start praising like you've already received. If you're believing God for something, once again, if you're believing God for something, start praising like you've already received. If you're believing that God for something, put a praise on it, put a praise on it. Here we go. With me, sing out joyfully now. This is the season that we're in. It's time for victory now. Come on, praise church. 1, 2, 3. Right now, I praise you before I've seen it, cause you always finish what you start. Hey, if you say it, you'll do it. Right now, right now, I praise you before I've seen it, cause you always finish like you started it. If you say it, you'll do it. Come on, put a praise on it, put a praise on it, put a praise on it, put a praise on it. Come on, praise church. Put a praise on it, put a praise on it, put a praise on it, put a praise on it. Church, let's continue to worship the Lord. Let us declare the victory that comes from Jesus. Sige pa, patuloy po natin ipalakpak yung ating mga kamay sa Panginoon. We will declare once again the power that comes from Jesus.
move the mountains. Come on. So the winds and waves be still. You cast out demons and be the empty soul be filled. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Your redemption made accusers drop their stones. Show us mercy with your mighty miracles. And now there's breakthrough. Hey, now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name. Walls fall down. Come on, church. Jesus' name. Strongholds break. In Jesus' name. Amen. We are healed in Jesus' name. There are miracles. Come on. In Jesus' name. Pour them out. In Jesus' name. Amen. Come on. You crushed the dark. Let us declare in this place. Made a fool of dead and grave. Oh, King Jesus, you make royals out of slaves. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name. Walls fall down. Strongholds break. Hallelujah. Amen. We are healed in Jesus' name. There are miracles. Pour them out in Jesus' name. Amen. Come on, people of God. Oh. Authority. Come on, praise church. Come on, now shout the praise to the King of Kings. Here we go. God, we echo your authority. Oh, in the name of Jesus. God, we echo your victory. Come on, come on. Now we proclaim Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Hey, we are healed in Jesus' name. There are miracles in Jesus' name. Pour them out in Jesus' name. Amen. Here we go. Whoa, whoa, whoa. God, we echo your. Come on, praise church! Pwede po ba nating mas malakas po para po sa Panginoon? Let's give glory! Come on! Jesus! God, we... Hallelujah! Jesus' name! Come on, praise church, louder, louder! Let us shake this place with the presence of Jesus in this place.
God, we echo your victory. Hallelujah! Come on, church! Let's give God the highest praise! Come on, church! 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 Sabay-sabay po natin isisigaw ang pangalan ng Jesus in 1, 2, 3! Jesus! 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 Hallelujah! 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 Hallelujah, Jesus! Sabi po sa Isaiah 9:6, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, the Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. His name is Jesus. His name is Jesus, church. Walang ibang pangalan na maitataas kundi ang pangalan ng Jesus. Hallelujah, Jesus. We lift you up. We lift you up, God. We lift you up. We lift you up, God. Pwede po ba natin itaas ang ating dalawang kamay as a sign of surrender? Church, I don't know what you're going through, but we know that God, that Jesus is our firm foundation. He's our rock. He's our peace. Hallelujah, Lord. Panginoon, we are expectant of your word right now, God. And we are hungry. And we are thirsty for more, oh God. Lord, we know that you are the God of revival. You are the Prince of Peace, oh God. And you will save our nation, Panginoon. Lord, you will fill this place with your holy presence, with your Holy Spirit. Panginoon, kaya right now, God, touch each and every one of us, Panginoon, because we are hungry for more. We are hungry for you, oh God. We are thirsty for more, and we want your revival to fill us, oh God. We want your Spirit to fill our hearts, Panginoon. Overflowing presence, overflowing oil, Panginoon. Lord, gawin niyo po kami ang recipient, oh God, ng word mo ngayon, oh God. We are expectant to hear from you personally, oh God. Hallelujah, oh God. Walang ibang pangalan na maitataas kundi ang Panginoong Jesus. In Jesus' name, Amen. Sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan, ay hindi tayo iniwan ng Diyos kailanman. Sa kabila ng kalituhan, ay nagbibigay siya ng karunungan. Sa kabila ng kabalisahan, ay may kaloob siyang kapayapaan. Ang katotohanan na ating mapanghahawakan, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan kahit kailan.
ngamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, di minsan ay hindi nagkulang. Come on, praisers, tayo pong lahat. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Purihin ang ngalan mo, Jesus. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Sabihin mo
Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Come on, church! Walang mahirap at imposible sa ating Panginoon. Patuloy po tayo magpuri at manatili po sa presensya po ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Lord, sa'yo po ang papuri, Lord! O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang praise church. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Salamat. Hindi nagbabago, Diyos ka sa amin. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal na tulad ko. Sa loob mo, iparinig ang nais mo. O Diyos! O Diyos, wala nang papantay. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Sa ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, nagpapalasay, Panginoong Jesus, pumili ka. Dakilan ka sa buhay ko. Hindi nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, pumili ka. Itiwalag ka sa
aking Ama. Come on, praise church! Itaas po natin ang ating kamay at papuri sa Panginoong Diyos. Di nagbabago. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Na oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay. Oh, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging santigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Wala nang hahanapin pa. Wala nang naisip pa. Wala nang nanaisip pa. Hindi mamalagin sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kayang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa, kundi mamalangin aking Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya sa piling mo. Minsan pa praise church. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang, kaya ang naisip ng puso ko. Kaya ang naisip ng puso ko. Kaya ang naisip ng puso ko sa piling mo. Hallelujah! Come on, church! Minsan pa po natin malakas pong palakpakan ang ating pong Panginoon. Kaya kahit hindi ko pa nakikita ang sagot sa aking mga panalangin, kahit hindi ko pa nararanasan ang mga himalang inaasam,
Hindi mapapatid ang aking pananampalataya sa iyo, O Diyos. Patuloy akong magpupuri, magpapasalamat, at kikilalanin ang kadakilaan mo. Magagalak ako sa iyo. Ikaw na nagbibigay sa akin ng pambihirang kalakasan. Hindi ako mabibigo. Maghihintay ako sa iyo, aking Diyos.
Ang Psalms 23 ito yung pinaka-masterpiece ni King David. Very famous. Mas ito yung pinaka-natatandaan natin sa lahat pag pinag-usapan po ang mga Psalms or mga awit. Napakaganda po nito, sinasabing kapag nakuha natin yung totoong picture nito o larawan, grabe po yung pwede maging impact sa buhay natin. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my souls. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod, your staff, and they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sobrang ganda na ng passage na ito. Sobrang ayos na sana. Kaya lang po, bakit pa kasi may verse 4? Sana wala nang even though I walk through the valley of shadow of death. Verse 1, 2, and 3, 5, and 6. Sobrang ganda na eh. Parang wala kang problema. Sobrang wala kang aalalahanin. Bakit may verse 4 sa gitna? So hindi nagkataon lamang na merong even though I walk through the valley of shadow of death. So sana ma-realize natin, hindi natin pwedeng maabot ang isang bagay, especially the verse 5 and 6, nang hindi tayo dumadaan sa verse 4. Titingnan natin po yung larawang ito, and I will show you tatlong picture, o may 5 picture pa about sa passage na ito, pero yung 3 big pictures, sana bago tayo umuwi, makuha po natin yon so we can have right perspective, right perception, lalo na sa mabibigat na dinadaanan po natin. So sa verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ang ibig sabihin nito is yung I shall not want, ang Diyos ang aking pastol, wala na akong gusto. Ang Diyos ang dakilang pastol, ayoko na ng maraming bagay. Hindi po yun ang point. Pag sinabi natin I shall not want, hindi ako magkukulang. Bakit hindi ko gugustuhin ng Diyos? Sa Diyos pala, may pinagkakaloob siya to the point na hindi kanya pinagkukulang. Bakit kung kilala lang ng mga tao ang Diyos bilang pastol, naniniwala po ako, walang sino man na hindi mag-uunahan sa Diyos. Sa Diyos, may pinagkakaloob siya sa iyo. Kaya nga inaawit natin, kahit kailan di ka nagkulang. Kasi alam natin may lagi tayong tinatanggap sa Lord. And then sabi po, this is a picture of contentment. Can I hear contentment? So sa Diyos may kasiyahan. Sa Diyos may kasapatan. Kaya kung lumalakad tayo kasama ang ating Panginoon, isa yan sa pwede nating panghawakan. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still water. This is a picture of comfort. Wow. This is a picture of comfort. We are po kasi, comfort-seeking being tayo. Ano po? Bilang mga tao, tama po ba? We are comfort-seeking being. Wala ho ako nakita dito po na na pumunta sa store, lalo na gusto nyo bumili ng shoes, sasabihin nyo po, ma'am, ano po yung pinakamasakit nyo dito sa paang sapatos? Wala po magsasabing ganon. O bibili ka ng kama, sasabihin mo, ma'am, ano po rito yung pinakamasakit sa likod na kama? Laging hinahanap natin yung komportable tayo. I believe more than sa passion po, gusto natin, maraming bagay sa atin is comfortable sa atin. And this is also the idea when God is your shepherd, there is a picture of comfort. Ipinagkakaloob ng Diyos din sa iyo, sa atin, ang mga bagay na kung saan makabubuti at nagiging hawahan ka. Amen? And then sa verse 3, tingnan natin,
Okay, He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. So this is the picture of confidence. Confidence. In a sense na, actually yung isang verse, beside the still waters. So naroon po yung kapayapaan sa puso, sa paligid. Kaya confident tayo na harapin ang lahat ng bagay kapag walang gumugulo sa isipan natin. Sino ang hindi gugusto sa Lord as a shepherd kung merong contentment, comfort, lalo na yung confidence? Maraming tao sa atin ang gagaling, kulang lang ng confidence. Marami sa atin mauusay, ang ganda-ganda, ang gwapo-gwapo, kulang lang ng confidence. Pero kapag si God ang kasama mo, ito yung isang bagay na gagawin niya sa iyo. Ano po, pagkakalooban ka ng kailangan mo, okay? Dadaling ka ng Diyos sa lugar na magiginawahan ka, at the same time, palalakasin ng Diyos ang inyong loob. So balik tayo dito. Verse 4. Ito yung pinaka-medyo madilim na passage dito. Yet though I walk through the valley of the shadow of death. Ano sa Tagalog ang valley? So sa Tagalog, bagamat ako'y dumadaan sa libis. So hindi burol hindi burol. Libis. Ano po? Sa Libis, Quezon City. Ano po? Libis. Kaya nga may Cagayan Valley, tama, may Cagayan Valley tayo, dinudugtong po yan. So kung ang picture ng valley, ano ba ibig sabihin muna po ng valley? Sabi po, what is a valley? A valley is a long, haba, narrow, makipot, na daanan, passageway between two mountains. Sino po sa atin dito, nakakita po kayo ng, pag binabasa nyo po ang Psalms 23, may dalawang bundok. Nakikita lang natin yung valley. Pero sabi rito, may dalawang bundok kasi ang Libis, yun po, sa malaking bundok, dalawang malaking bundok, yung daanan doon na mahaba na parang walang katapusan, ang tawag doon valley. Dumaraan din pala tayo doon. May verse 4 So kaya, tingnan po natin, kaya nga po ang valley, eto po ito yung dalawang bundok, ito yung parang napakahabang walang katapusan. So pwede nating sabihin, may dalawang bundok dito. Ang unang bundok ay ang Mount of Just Enough for Me. And I believe, marami naman sa atin, nasa Mount of Just Enough for Me. Yung hindi ka nagkukulang, pero hindi rin sobra-sobra. Sakto lang. Sapat lang. Pero hindi po yun lang ang nais ng Diyos sa buhay natin. Na meron lang tayong contentment, comfort, confidence, in ang Mount of Just Enough for Me. Nasa lugar ka para ka pagpalain ni God. Kaya nga nilagay natin dito, nasa lugar ako na kung saan ako ay pinagpapala ng Diyos. Nasa lugar ako na kung saan ako ay tumatanggap sa Panginoon. Marami dito gusto nyo po may matanggap sa Diyos. Marami po sa atin dito na nanalangin na may gusto kong matanggap sa iyong sarili, sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Yan po ang unang bundok, Mount of Just Enough for Me. Hindi lang po ito yung nais ng Diyos. So, tingnan natin muli po Kaya kapag pinicture natin yan, ito po yung unang tatlong verse na dito po sa Mount of Just Enough for Me. Yung valley, ito po ang verse 4. Mamaya, titignan natin ito ang verse 5 and 6. So, tingnan niyo po yung picture. Kumbaga, saan sinasabi po ng tupa? Kanina lang nakahiga ako Kanina lang nakahiga ako Katabi ko pa si Jesus Yakap-yakap niya pa nga ako Iginagayad niya pa nga ako doon sa magandang tubigan or batisan. Pero bakit ngayon parang ang sakit ng paa ko? Ba't ako lumalakad ngayon? Bakit nasasaktan ng paa ko? Bakit lumalakad ngayon ako doon sa valley na tinatawag? Okay? Alam nyo, bakit tayo dumadaan sa valley? Maraming bagay, pero eto muna. Kasi it is because God has called you to a higher place. Dadaan ka muna sa pinakamababa hanggang sa iangat ka muli ng ating Panginoon. Kaya kung nasa mabibigat tayo na sitwasyon, hindi ibig sabihin gusto ka ni God ibagsak. Sino nakatuklas na rito po, habang binabagsak ka ng maraming tao, inaangat ka ng Diyos? Pwede po yun Pwedeng
binabagsak ka ng mga kasamahan mo sa trabaho, lalo ka namang napopromote. Merong may time, I don't know kung merong case dito, para kang pinagtutulungan. Para kang binabagsak, para kang binababa ng sitwasyon. Pero ang totoo, God has positioned you and preparing you to a higher place. Can we say higher place? So, the valley of not enough. Ito yung problem natin. Sa valley, meron ka naman. Pero feeling mo parang walang nangyayari sa iyo. Sa valley, kala mo hindi ka umuusad, feeling mo paatras ang buhay mo. The valley of not enough. Meron ka naman, pero bakit pakiramdam mo? Ba't ganun parang walang nangyayari? Parang hindi umuusad ang buhay ko. May nakaka-relate po ba? Can I hear amen? Ganito na lang ba ang buhay ko, Lord? Tumitingin sa mga tao na may nangyayari, pero ako, wala. Ang tawag ko dyan, the valley of not enough. Yung parang nag-uunlaran na sila, pero ikaw naiwan pa rin sa valley. So mga kapatid, let us check this out. Ang valley po is a place of difficulty. Mahirap po sa valley po. Just try to imagine sa gitna ng dalawang bundok, lumalakad ka ng walang katapusan. Kaya nga dito po yung mga nag-hiking, kami kasi sa Lahar, na-experience po namin yun, 3 to 4 hours, naglalakad po kami sa gitna ng Lahar. Meron po ba kayong nalakaran na gano'n? Yung habang nilalakaran nyo, parang lalong lumalayo. Parang walang katapusan. O, diba? So, that's the picture of difficulty. Yung may problema ka, parang walang katapusan. Parang ang layo. For the past 3 weeks of November, parang may nag-amen sa gilid ko. Okay na ba? Okay. For the past 3 weeks nitong November, ang bigat Ang bigat ng November. Ang dami sa ating namatayan. Although may kinasal din po ako. Pagkatapos, parang, ang dalas kong gumising ng umaga na nung nababasa ko po sa messenger ko po may patay. Katulad po si nanay naman ni Manny. Hindi po si Aling Jonicia, Manny Pacquiao. Si Manny natin po yung nadidito po. Pagkatapos may kasamahan naman akong pastor, di ko alam, wala pa sa atin, parang nabangga siya ng motor, o I don't know pa exactly. Nasa ICU siya ngayon. So, 3 days na yata po siyang nasa ICU. Although parang nadidisorient. Kaibigan natin po yun, under ng network natin, Parang nadidisorient, parang nasa hospital siya, gusto niyang pumunta sa church. So, medyo parang mainit ang ulo, pero at least maganda conscious. Bata pa po ito Kaya nga, sabi niya natin ito, everything is a gift. Sabi nga natin to, everything is a miracle. Alam niyo po bang pagpunta niyo dito is a miracle? Pwedeng papunta dito, may nag-trip sa iyo, sumaksak na lang sa iyo, ninakawang ka. Yung sasakyan mo, tumaob. Yung mga taong hindi natin alam, maraming bagay na pwedeng mangyari po sa atin, pero iniingatan tayo ng Diyos. The valley of not enough is a place of difficulty. Pastor, pwede ba akong hindi dumaan sa difficulty? Para mo rin sinabing, ayaw mong tumanggap ng blessing sa Panginoon. Hindi mo matatanggap yung blessing ni God nang hindi ka dumadaan sa the valley of not enough. Minsan iniiwasan natin yung mga bagay, doon pinararaan ito ng Diyos Kasi kung hindi ka dumaan sa valley of not enough, hindi mo ma-appreciate kung anong meron ka ngayon. Can I hear amen? Sa valley of not enough, kung hindi ka magkasakit, hindi mo mababalyo ang kalusugan. Kapag hindi nagka-problema ang iyong pamilya, hindi mo mababalyo yung relationship ng iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Kapag ikaw ay namatayan, doon mo makikita, sana minahal ko na yung mahal ko sa buhay, sana binigyan ko na. Minsan hindi kinakaya ng emotion ko po, yung guilt ng mga pinupuntahan po natin at ibang mga tao po. The valley of not enough is a place of difficulty. It is a place of disappointment.
Hindi naman sa wala kang ginagawa bakit walang nangyayari? Hindi naman sa hindi ka masipag bakit parang walang increase, ba't walang growth? That is the valley of not enough. Hindi ko alam kung meron nagtatanong ditong senior citizen, ganito na lang ba ang buhay ko? So ito po yan. How about, kung sabihin ko po sa inyong, ang the valley of just enough is a valley of preparation. This is God's preparation for you to receive something great and miracle and breakthroughs and victories from the Lord. That is a valley of just enough. Or not enough. Sorry, not enough po yan. Okay? So yung tatlo na yan, difficulty, disappointment, and preparation. Inihanda ka ng Diyos. Sabi natin, every trials is a season of preparation. Inihanda ka ng Diyos sa mas malaki at mas magandang maraming bagay. So David was showing us that you've got to go through the valley to get to the vision. Pag hindi ka napunta dito, hindi ka mangangarap ng mas malaki. Pag hindi ka po napunta dito, ay hindi mo makikita yung mas malaking bagay. Kaya alam niyo po, ayaw natin ito, pero marami sa atin siguro dito, nakita mo yung kabigatan ng kawalan sa buhay. Kung ipinanganak ka ng sobrang mahirap, yung vision ng pagiging masinop, andito ka ngayon, lalo yung kahirapan na gusto mo talagang umangat, ay naku mga kapatid, dito natin matututunan sa valley of not enough. Tingnan pa natin to. Ang valley ay ang lugar kung saan ka inihanda ng Diyos para sa mga bagay na inihanda niya para sa iyo. O listen to this, focus ko kayo sa picture. Focus kayo sa picture. Kapag nasa valley po tayo, sabi mo walang nangyayari sa iyo, pero ito ang inihanda niya sa iyo. Meron isa pang bundok na inihanda ang Diyos sa iyo, pero hindi mo yun nakikita pag nasa valley ka. Kapag ikay nahihirapan, hindi mo nakikita yung promotion sa trabaho, pero nahihirapan ka. Pag nakakaranas ka ng mga trials, hindi mo nakikita kung gaano ka katatag at kalakas yung future mo sa buhay. May inihanda ang Diyos sa mga taong tunay na nagtitiwala sa Panginoon. May natututunan po ba tayo? Pumalakpak nga po tayo para sa Panginoon. Very powerful yung worship natin. Sobrang very comforting. Sobrang sobrang nakaka-connect lalo siguro at I believe ang marami po sa atin. So sana gano'n na lang. Pag meron ko nararanasan na mamibigat, may inihanda ako ng Diyos sa mga bagay na inihanda niya sa akin na gusto niyang makuha ko, maabot ko, o marating ko. Ang bali ang lugar kung saan pinapalakas ka ng Diyos upang manatili ka sa vision at in the other mountain. Ang problema po kasi, pag binigay lang ng Diyos sa atin ng isang bagay na hindi mo pinaghirapan, ang pinaka number one na pwede na mangyari sa buhay natin, yumabang. Kapag binigay niya ni God sa iyo ang promotion na hindi ka naman nagsikap, parang hindi makatarungan yun. Nagigets po natin, hindi gagawin ng Diyos na sobrang madali bago natin makuha yung promised land, yung mga miracles, kung hindi tayo dadaan sa valley. Kasi kailangan nating lumakas, kailangan nating tumalino, kailangan nating tumatag para pag andoon na tayo, madali na tayo content. O tingin niya po kayo sa akin, alam niyo po bang maraming nasira ang buhay sa kayamanan, hindi sa kahirapan? Pag hindi mo kandaling i-handle yung blessing, magiging curse po yan. Kaya pala tayo dumadaan sa valley. Ano po? Kasi may inihanda pang mas magandang lugar ang Diyos sa atin. O again, ulitin lang natin, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Punta muna tayo sa verse 5. Pag na-overcome mo ito, pag na-handle mo ito, pag nalakaran mo itong mabuti, may verse 5 na darating sa buhay natin, you prepare a table. Hindi ba pwedeng table muna bago yung valley? Hindi ba pwedeng feasting muna bago suffering? You prepare before me in the presence of my enemies. At you anoint my head with oil, my cup
runs over. Sabi natin lahat, anointing. Ang anointing is hindi para gumanda ang pakiramdam mo. Ang anointing ay hindi para feel good lang. Hindi po. Ang anointing po, ang kapangyarihan at presensya ng Diyos ay ipinagpakaloob niya sa mga taong meron siyang assignment. Merong appointing. Surely goodness and mercy shall follow all the days of my life, and I will dwell in the Lord. I will dwell in the house of the Lord forever. Anointing muna bago appointing. Kasi kung hindi ka palalakasin ni God, kung hindi ka sasamahan, may napakagandang assignment si God sa iyo na hindi mo magagawa ang assignment mo kung walang anointing. And anointing, it speak about the presence of God. Kahit gaano ka kagaling, hindi natin magagawa yung pinagagawa ng Diyos kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon. Hindi ka pwede maging mabuting tatay, hindi ka pwede maging mabuting leader. Walang mabuting bagay na pwedeng kakayanin natin kung wala ang pagsama ng Diyos. So tingnan natin, yung pangalawang bundok pala na gusto ng Diyos na marating natin is Mount of more than enough. So hindi lang not just enough, hindi lang po yung valley of not enough. Gusto ng Diyos maranasan natin yung Mount of more than enough. In this place, merong anointing kasi may appointing or assignment na ipapagawa sa iyo si God. Grabe, ano? Mountain of more than enough. Alam niyo po kaibahan ng just enough sa mountain of more than enough? Ito pang sarili lang natin eh. Sarili mo lang naman ang concern mo eh. Iniisip sa just enough. Basta ako, mahalaga ako, may kinakain lang ako. Wala kang concern na makatulong din makapagpakain ng iba. Sa Mount of Just Enough, wala kang concern. Ano pakialam ko, ba't ako magigilty kung hindi ako tumutulong sa iba? Kaya ng problem na natin, pag nagsettle ka sa Mount of Just Enough, pang sarili lang. Pang sarili lang. Tumatanggap lang tayo, pero hindi tayo nagbibigay. So, ang nais ni God, makarating tayo dito sa Mount of More Than Enough through the valley. Okay, so tingnan natin ito. So, this is the place that God had prepared for me when I felt like nothing in my life was working. God was working behind the scenes to get my next season ready. So, marami kong kausap dito, feeling mo naman, nag-e-effort ka, nagsisikap ka, naglilingkod ka, may ginagawa ka, pero bakit ganun? Parang walang nangyayari. Sino sa inyo po nakatuklas na hindi talaga madali? Hindi agad ibinibigay. Si Lord naman, no? Pinahihirapan pa ako. Hindi ka pinapahirapan, pinapatatag ka. Hindi ka pinapahirapan, pinapatalino ka. Hindi ka pinapahirapan. Ginagawa ka ni God maging maingat, matalino. Kasi hindi kalooban ng Diyos ng mga Kristiyano na loloko. Can I hear amen? At ang demonyo, gusto tayong lokohin. O, naglilingkod ka, wala naman nangyayari sa iyo eh. Tingnan mo yung mga kaeskwela mong non-Christian, mas angat pa buhay nila eh. Ikaw naman mapapaisip, parang may point. Para silang may point, ano? Oo nga, ano? Ako nagsisikap ako, naglilingkod, may Bible study pa ako, may cell group pa ako. Eh yung mga kasamahan ko hindi naglilingkod sa Lord, walang cell group. Parang pasyal lang ng pasyal eh. Wow. Ngayon maniniwala ka na, mukhang may point din sila. No. Ito yung mamaya kakantahin natin mamaya. Waymaker. Diba, parang, Lord, andito ka ba talaga sa dinadaanan ko? Talaga bang andyan ka, Panginoon? Tulungan mo naman ako, O Diyos. Hallelujah. Ano yung unang bundok natin sa Psalms 23 verse 4? Mount of Just Enough. Merong Valley of Not Enough. Merong Mount of More Than Enough. Pakita ko po sa inyo ha. Itong Mount of More Than Enough, sasabihin ni God, Huy, tagal mo na sa more than enough. Pumupunta ka na naman sa comfort zone mo. Alam niyo po ba yung Mount of More Than Enough? Pwedeng maging Mount of Just Enough. Magiging Mount of Just Enough uli ito, yung mga lugar na kung saan hindi na tayo nag-e-effort, hindi na tayo nagsisikap, hindi na nai-stretch yung faith natin. Pupunta na naman tayo sa Valley of Not Enough, hanggang sa daling kauli ni God sa Mount of More Than Enough.
Kaya nga po, ito talaga ang picture ng buhay natin. Hindi ganyan. Kahit sa business. Hindi straight na tuwid, pataas. Lagi may mga valleys in between because God is preparing you to settle. Kaya nga, alam niyo ang magiging problema natin, paano ka magiging matalino at pinagpala na sobrang strong yung puso natin na hindi tayo magmamalaki, hindi tayo magyayabang, na kaya pa rin talaga nating umapak kay God. So, ito yung picture natin because God, our God, is a God of elevation. Lagi nating tandaan, hindi ka nilalagay ni God sa ibaba para ibagsak, kundi para ka iangat at ihanda upang kapag naroon ka na sa lugar na kung saan parang ang lahat ay nariyan na, hindi may iba ang puso mo, hindi mo makakalimutan ng Diyos. Napaka-ibang klase kasi magturo yung sakit eh. Ibang magturo talaga yung ang bigat sa puso eh. So ito yung gusto ni God, i-elevate ka. Ngayon, tanong lang natin, paano tayo makakarating from valley to vision of more than enough? Paano tayo makakarating? Kasi basta ba nasa valley ka, automatic, next, mountain of more than enough. No, may gagawin po tayo. May gagawin po tayo. Sige nga, Lori anak, as I end this, malapit na po ako matapos kasi I want this 30 minutes lang po talaga. Ano po? At makuha na po natin agad ito. Okay? In order to get through the valley and get to the vision, you have to stop talking about God. O teka muna, hindi naman ibig sabihin, hindi na tayo magpe-pray ha. Nick, stop talking about God. Para kasi tayo lagi nagba-Bible study, ano masasabi mo? Ang Diyos po makapangyarihan. Ano yung ginagawa mo kung alam mong makapangyarihan ng Diyos? O sharing time tayo, sharing time tayo, sharing time tayo. Pagandahan tayo ng paliwanag sa Bible. Pagandahan tayo ng explanation sa huddle. Galing mo mag-explain, wala ka namang hinahakbangan. We need to stop talking about God and start walking with God. Alam mo, ang Diyos ganito kasi eh. Alam mo, ang Diyos ganito kasi eh. If you believe that God is with you, ano yung hinahakbangan mo ngayon? Ano yung ginagawa mo ngayon? Mamaya babalikan ko yan. Sa Mount of Just Enough, tanggap ka lang ng tanggap. Gusto mo, Panginoon, bibigyan mo ako ha? Huwag mo akong kalilimutan ha? Gusto natin lagi yung Lord, di ba mahal mo ako, bibigyan mo ako ha? Mount of Just Enough po yun. Pero sa Mount of Valley, on Valley of Not Enough, laban ka ng laban. Sikap ka ng sikap, pero parang wala naman yatang pinatutungo. Ang haba na nito, ang tagal na nito. Lord, ang bigat nito. Basta may trials, mabigat. Basta may trials, mahaba. Basta may trials, ang tagal. So dito, laban ka ng laban. Parang wala ka ng lakas. Dito ka pwedeng sumuko. Dito ka pwedeng magtampo. Dito ka pwedeng magalit. Dito ka pwedeng mainis. Wala na bang katapos ang laban to? Lord, wala na bang katapos ang trials to? Pero sa Mount of Just Enough, more than enough, hindi ka lang tumatanggap. Hindi ka lang laban ng laban. Meron ka na rin ibinibigay na kahit may mga pagsubok ka pa, naglilingkod ka sa Panginoon, na kahit may parang mga kakulangan din, pero bigay ka na ng bigay. Alam niyo po sa tatlo na to, more than anything else, this is the life. This is Psalms 23 verse 4, Praisers family. Gusto nating alisin ang verse 4, pero kailangan mo ang verse 4.
hindi ka tatatag, hindi ka tatalino, hindi ka huhusay, hindi ka gagaling, hindi ka magiging masinop, hindi ka magiging mababa, hindi ka magiging marangal without verse 4 na nagsasabing the Lord will train you, the Lord will equip you, the Lord will prepare you. Even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod, your staff, they comfort me. Balikan ko yung passage na yan. Ito yung gusto ng Diyos. But ang problem natin, hindi natin makita yung pangako ng Diyos kapag dumadaan na tayo sa verse 4. Kasi ang verse 4, ang laking valley. Sa totoo lang, maliit lang po yan. Ano po? That's the valley of problem. Ito yung nagiging problema po natin. Okay? So, this time nga po, tayo tayong lahat muna. Tayo muna tayong lahat. Sige, patanggal ko lang muna to. Patanggal ko muna. Pero stick lang tayo dyan sa PowerPoint natin. Okay. Yung kamay natin, ilagay natin sa harapan. This is God's promise. This is God's promise. Gusto ni God mag-focus ka sa promise niya. Sa promise land. Ang daming pangako ng Panginoon. Gusto ng Diyos mag-focus ka. Kaya lang kapag dumating ang problema, ilagay natin yung kamay natin sa ganito po. Pag may ganyan ka na, paano ka makakalakad? Kasi nakakonsentrate na. Natatakloban na tayo ng problema. Ito yung pangako. Ito yung problema. Sana ito lang matanda. Stick lang po kayo. Hawakan nyo yan. Ilagay nyo malapit po yung kamay nyo sa tapat ng inyong mata po. Ito yung promise. Ito ho yung promise. Okay. Jeff, anak, pengi akong isang para mas makita nyo po. Okay, ito yung pangako. Ito yung problema. Paano ka makakausad kung paano makikita ngayon yung pangako kung nanahadlangan ka ng mga problema? Ito na po yan. Ito na po. Yung kamay nyo po, ganito ho gawin nyo. Ibukas nyo yung daliri nyo. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Thank you, Jeff, anak. So yun po yung sinasabi natin. Lakaran mo ang pangako ng Diyos sa liwanag ng problema. Nakikita ko ang pangako ng Diyos. Kahit may problema, nakikita ko ang pangako ng Diyos. And I believe. Ang ganda lang nito, ha? Hindi sinabing, even though I talk to the valley of shadow of death, I will fear no evil. Even though I talk, tapusin na natin ang maraming salitaan. Kung naniniwala kang may Diyos, even though I walk to the valley of shadow of death, kung may problema man yan, kung meron man suliranin, walang susuko, walang hihinto, papunta ka na sa promised land, papunta ka na sa more than enough mountain. Come on, awitin natin lahat ito. Pwede ho ba? Habang inaawit ni Grace, house light please lang po ha. Sino sa atin dito ngayon nasa valley of not enough ka? Kahit isa lang ang kausap ko dito na nasa valley of not enough, I want to pray for you habang inaawit natin yung waymaker kasi may paraan, kasi may daan, kasi may solusyon ng Diyos. So kung nag-i-struggle ka ngayon, may invited ka na may problema, please, come on! Punta ko tayo sa harapan and let us pray, come on! Hallelujah! Praise you, Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sige po, pwede po tayo lumapit habang po inaawit natin ang awitin pong ito. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you.
You are here, working in this place. I worship you. Come on. I worship. You are here. You are here. You are here, working in our midst. I worship you. I worship you. I worship you. You are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here. Come on. Touching every heart. I worship you, Jesus. I worship. You are here. You are here, healing every heart. I worship you. Come on, church. Minsan pa, you are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, lifting every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker. Come on, praise God. Light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Come on, that is who you are. Let's declare in this place. That is who you are. 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 Hallelujah. That is who you are. That is who you are. Well, praise church. Sabay-sabay po natin i-declare. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see if you're working. Even when I don't feel if you're working. You never stop working. Hey! Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop Even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working.
That is who you are. 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 Praise you, God. Wow. Ang Diyos, even sa Mount of Just Enough, Diyos natin siya. Sa Valley of Not Enough, mas lalong Diyos natin siya. Doon sa Mount of More Than Enough, do not be deceived na parang wala na tayong problema. No amount of money. May problema ka pa rin. Ito po yung gusto kong sabihin sa lahat sa atin, lalo na po yung dumaraan sa mabigat na sitwasyon. Hindi po namin dinidisregard. Totoong mabigat ang problema. Totoong masakit mamatayan. Ang hirap magkasakit. Pero time will come. In light of God's great promise, yung problema na yan, totoong may problema ka, pero parang wala kang problema na lumalakad kasi the Lord is with you. Sobra ka ng pinatatag ng Diyos. Sobra ka ng pinatalino ng Panginoon. And that is my prayer to you, Praise Church. Lahat himala. Lahat biyaya. Sa ating lahat na narito ngayon, katulad niyo po, lalo na nasa harapan, imagine, pag lumalakad ka, no, lilingon ka, uy, may goodness and mercy pa akong bodyguard. Kasi kapag nasa itaas ka na, lalo mong kailangan ng Diyos, lalo mong kailangan yung pag-alalay ng Panginoon. Ano po, kala nila pag ando ka na sa itaas, hindi mo na kailangan ng maraming bagay, mas lalong kailangan mo ang Diyos. Kasi kahit nasa itaas ka, pwede ka pa rin madapa. Si goodness and mercy, ibabangon ka at aalalayan ka. Gusto kong makita mo ang sarili mo. Ngayon ay hirapan ka, bukas matatag ako. Ngayon nagkakamali ako sa mga desisyon, bukas ibang katalinuhan ang mararanasan ko sa Panginoon. Dalawang kamay, itaas natin sa Panginoon. Oh, thank you God. This is the day that you has made. Grabe, ganda ng pagkakadesign ng worship namin, Panginoon. Just to encourage and comfort your people, oh God. Panginoon, lalo na po yung mga kapatid ko sa harapan na dumadaan sa Valley of Not Enough. Totoo, may masasakit na bagay. Totoo, may hindi kami maunawaan. Totoo, nahihirapan kami. Pero ipakita mo sa amin, oh God, that you are sovereign God. Diyos kami lang naman ang hindi aware sa maraming bagay. Alam mo ang lahat ng bagay. Alam mo ang mangyayari po, O Diyos. And we trust in you because you are our good shepherd. Panginoon, kung ano man yung pangangailangan, nakalakasan at katatagan na yung mga anak, Panginoon, iregalo mo sa amin ito, O God. Yung kalakasan at biyaya niyo po. Mula sa dito po sa harapan hanggang sa pinakalikuran. Panginoon, dadaanan namin ang verse 4. Pero Lord, kasama ka namin, hahakbang kami, even though I walk through the valley of shadow of death, sakit man yan, problema man yan sa pamilya, finances man yan, material man yan na bagay, Panginoon, malalagpasan namin ito kasi ikaw ang kasama namin. Ngayon pa lamang, mga anak, receive the mighty anointing and presence of God upang makaya mo yung pinagagawa sa iyo ng Diyos hanggang sa matapos natin ito and we dwell in the house of the Lord forever. Whatever we receive, whatever we achieve, whatever we accomplish, we give you praise, we give you glory, we give you honor. In Jesus' name, amen at amen. Nga po, bago tayo mo po, kahit isa man lang, nakasama mo, can you give them a big hug? God is with you. Hallelujah.
just want to continue to minister po sa bawat isa po, no? Sabi nga po ni Tatay, these past few days, parang sabay-sabay po nawawala po yung ating mga kasama sa church, no? Shaken tayo doon. And most of them, maraming po sa kanila because of illnesses, no? Alam niyo po, as doctors, we can only do as much. Sa totoo lang, ako po as doctor, tuwing mag-duty po ako, sino kayong darating, ano po kaya yung darating. Maski po ako natatakot, pero nakakatuwa po doon. God gave me that opportunity to pray every patient po na darating. No? Ang pinaka nakakatuwa din po doon, yung kapag yung sobrang nahihirapan ka, kasama kang ginagawang instrumento ng Lord, ituro talaga na siya yung pinaka-source of hope natin. Siya pa rin yung pinaka-source of healing po natin. No? So, we would like to minister. Sige po, kung meron po dito sa atin sa ating kalagitnaan po, no, na may gustong ipag-pray about illnesses, pwede pong tumayo po. It can be acute, it can be chronic, it can be cancer po. Sama po namin kayo sa pag-minister ng pag-pray po sa inyo. If hindi man kayo po, no, you can intercede in behalf po sa mga kilala nyo. Sabi nga doon sa isang verse sa Bible, sa isang centurion, no, yung pinangalang centurion, siya po yung nag-intercede in behalf po sa kanyang servant. And at that moment, the servant was healed because of the faith of that centurion. Sige po, kung may mga bagay po kayong gustong ilapit sa Panginoon, gusto po nating mag-minister. Lalo po kung may mga sakit, chronic man yan, pagpapray po natin sa Panginoon. Nangyayari ko pong tumayo, no, yung may mga sakit po. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Ilapit po natin sa Panginoon. Alam nyo, as doctors, lagi namin tinuturo, our greatest physician is not us, no? Ang doktor pa rin, ang Diyos pa rin po, no? Ang pinakadakilang manggagamot. And kapag tayo po, limited po tayo pero ang Diyos, our God is unlimited, no? Hallelujah. Sige po, as a gesture lang po, ilagay lang po natin ang ating kamay sa ating ulo. Sabi nga po dun sa song, all it takes is one moment. All it takes is one touch from you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon, sapagkat Ikaw ang dakilang pag-asa namin. Ikaw ang aming magagamot, Panginoon. Sa mga panahon na hindi namin alam magagawin, sa mga panahon na parang may sinabi ang doktor na nandito na tayo sa pinaka-last step. Pero God, meron kaming tinitingnan na malaking Diyos. Malaking Diyos na kaya kaming buhatin. Lagi kaming hahawakan, Panginoon. I pray, Panginoon, sa aking mga kapatid, oh God, touch them, Panginoon. At kung sila man ay nag-i-intercede, Panginoon, sa mga kamag-anak nila, Panginoon, na may sakit, I pray, Panginoon, that healing will come from you, Panginoon, at padadaluin, Panginoon, sa kanilang mga katawan. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, by the power of the name of Jesus, hallelujah, let the comfort be upon them, Panginoon. Hallelujah. Having sickness can be draining, emotionally, financially, pero Lord, salamat, Ikaw ang aming Diyos na hindi nauubusan, oh God. Hallelujah, Panginoon. And I pray that you will grant healing, Panginoon, sa kanila, oh God. Kung sa thyroid man ito, Panginoon, kung may cancer, Panginoon, kung may mga masakit sa katawan nila, kung may mga lump, in Jesus' mighty name, by your word, napaka-powerful ng word nyo, kaya niyo po itong tunawin. Hallelujah. And I pray, Panginoon, let the comfort, let the peace that comes from you, guide them, Panginoon. Receive the healing that comes from the Lord. Receive the healing that comes from the Lord. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Sige po, patuloy po tayo sa presensya ng Panginoon. Sa mga pagkakataon na to, gusto ko po nakapikit po tayong lahat. Kausapin po natin si God. Question ko po dito, are you still in pain? Totoo po, no? Ang daming pagkakataon na dumaan in the past few weeks. Sobrang daming pain, sobrang daming lungkot, sobrang maraming pagkakataon na pwedeng
Ilan dito gusto nang sukuan yung mga pangarap na meron sila dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan nila? Are you in that situation na gusto mo mag-provide sa pamilya mo pero hindi mo magawa kasi ang daming mga pagkakataon at pagsubok na sumusubok sa pananampalataya mo? Sige nga, habang nakapikit ka, ikaw ba yung tao na kino-question mo rin yung pagkakataon at sitwasyon ngayon na, Lord, bakit ang sakit-sakit? Bakit nakakapagod? Bakit ang hirap-hirap ng sitwasyon? Bakit ang dami mong kailangan gawin? Ang dami mong kailangang pagkakataon na harapin? Ang dami mga pagsubok na kailangang tignan? Or maybe you are the person na pwedeng nakasakit ka din. Nagigilty ka, ang dami mong naranasan na pwedeng nakagawa ka rin ng mga bagay na nakakasakit sa iba. Let us be honest and trust the Lord at this very moment na, Lord, gusto ko naman maging humble. Gusto ko naman maging trustful sa'yo. Na sa pagkakataon na to, pwedeng nakasakit ako. Kasi pwede namang laging tayo yung nasasaktan eh. Tayo yung nahihirapan. Tayo yung inaapi. Pero pwede sa pagkakataon na to, kung ikaw yung nakasakit, bumikit ka naman, sabihin mo sa Lord, Lord, I'm sorry. Sorry kasi nasasaktan ko yung ibang tao. Sorry kasi nagkakamali ako. Sorry kasi ang dami kong nagawang pagkakamali. At alam ko, if I surrender to you, I know I will be free. And I will do your will. And I will do what you want me to do. Magagawa ko yung pinapagawa mo sa amin. Lord, patawarin mo kami for all the sins that we do. For all the things that we did. Kasi God, gusto lang namin humarap sa'yo. Harapin ka, i-anoint mo kami, gawin yung pinagagawa mo sa amin. Pero Lord, kailangan namin makalaya sa sakit na to. Ang daming nawala sa buhay namin, na importante sa amin. Ang daming mga tao na alam namin nahihirapan ngayon. Walang pera, walang makain, walang magawa para sa sitwasyon ng pamilya nila. Lord, even leaders, nasasaktan din. Yung gusto namin, makita kami, malakas kami. Yung gusto namin, nakita kami, kaya namin. Yung gusto namin, kaya ng mga tao makita kami na okay kami. Pero God, release us now. Gusto namin lumaya. Release us now, oh God, and give us peace. Give us comfort. Give us your name, oh God. Gusto namin tumayo sa authority mo at gawin yung pinagagawa mo para sa amin, oh God. Habang nakapikit ka ngayon, surrender everything to God. And may the Lord bless you with comfort, with peace, with forgiveness, with love that came in overflow from God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah. La la ba ka la 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 la. Hala ba ka la 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 la. La. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Lord, we trust you. Gusto namin gawin yung pinaka-best at pinakamainam para sa pangalan mo. Kasi God, kahit mali kami, kahit nagkakamali kami, kahit napapagod kami, kahit nauubusan kami, ikaw yung Diyos na hindi nauubusan ng pananampalataya, na makakapagpatuloy kami at maglilingkod kami para sa iyo, God. Lahat ng anak mo, nandito ngayon, Panginoon, umaawit yung puso nila ng pagmamahal na nagmumula at galing sa iyo. Kaya Lord, tulungan mo yung mga tao na nandito ngayon, makabalik ng buo, makabalik ng tama, makabalik ng buong-buo, Panginoon, sa harapan mo at magawa nila yung pinagagawa niya sa iyo, God. Let you, Lord, oh God, be with us. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, bigay natin yung malakas na palakpak natin sa Panginoon. So grabe, no? Napaka-makapangyarihan po ng panalangin. Kung sino man po sa atin dito yung nag-pray kanina ng physical healing, receive it by faith. Sino man sa atin dito yung nag-pray ng inner healing, receive it by faith. And now, at this point, I would like to invite everyone who is asking God for a miracle. I would like to invite you to stand up. Mga kapatid, alam natin sa Bible that God is a miracle worker. Pero hanggang kwento na lang ba yun? Na hinati ng Diyos yung dagat. Diba? Na ang Diyos nagpagaling ng may sakit. Nagbigay ng paningin sa bulag. Nagpalakad ng lumpo. Naniniwala ako, up until today, God is a miracle worker. But I would like to just read an excerpt from the book
A Million Little Miracles by Mark Batterson. Sabi niya, nothing is simple as it seems. Everything is more miraculous than we can imagine. Praise family, let us look beyond what we tend to perceive as ordinary. And let us recognize the little million miracles of God that surrounds you every day. Kasi baka masyadong malayo, malalim, or imposible agad yung tingin natin eh. Pero alam mo ba yung sinasabi ni Tatay Loy nga, yung nakarating ka ditong ligtas, yung sa kabila ng problema mo, nakakabangon ka, yung sa kabila ng masakit na nararanasan natin, may nararamdaman ka pa rin, at nakakapagpatuloy tayo sa buhay, yan po ay halimbawa lang ng maraming himala na gustong iparanas sa atin ng Panginoon. Amen? So, ako po tingin ko, may dalawang requirement for us to receive the miracle of God. Number 1 is the heart of thanksgiving. A thankful heart would always remind us that God is generous enough to give what you are asking of Him. Alam niyo po, meron akong nakitang dalawang passage sa Bible eh. John chapter 6 verse 11. Sabi dito, Jesus then took the loaves and after giving thanks, He distributed them to the disciples. And 5,000 people ate and were satisfied. Bakit? Si Lord na po yun. Nagpasalamat sa kanyang Diyos Ama. Pangalawa, sabi, John 11:41. Ito yung time na namatay si Lazarus. Sabi doon, they rolled the stone aside. Then Jesus looked up to heaven and said, Father, thank you for hearing me. And what happens next? Lazarus, come out of your tomb and walk. Grabe po, no? Yung puso na marunong magpasalamat. Ako po, personally, pag may hinahantay ako sa Diyos na panalangin at himala, sinasabi ko na, Lord, thank you in advance. Kaya mamaya as we pray, ibulong mo sa Panginoon, Lord, thank you in advance sa miracle of answered prayer. Lord, thank you in advance sa miracle of financial breakthrough. Mamaya gagawin po natin yan, ha? Pero pangalawa, na nakikita ko, una, a thankful heart. Pangalawa, faith that walk. Walking by faith. Panginoon, sabi ng Panginoon, walk by faith and not by sight. Kasi marami po sa atin, baka kaya hindi ka na naghihintay ng himala, masyado kang sigurista, kapatid. Kaya hindi makakilos ang Diyos sa buhay mo kasi hinahantay mo munang may makita bago tayo humakbang. Pero baligtad po sa Panginoon. Sa Panginoon, kailangan maniwala ka muna. Sa Bible, maraming naging himala, pero may pinagawa si Lord. Hindi pwedeng sinasabi nga ni Tatay, puro lang tayo salita, pero hindi naman natin ine-execute yung hinahantay natin sa kanyang himala. Nung merong may sakit sa balat, sinabi, go wash yourself into the river 7 times. Nung meron siyang nakita na lumpo, sabi, gusto mo bang lumakad? Pero sinabi ng Lord, pick up your mat and walk. So laging kailangan may action. Hindi ibig sabihin na naghihintay tayo ng miracle, wala tayong gagawin. You have to walk by faith. Again, dalawang bagay. A heart that is thankful. We have to thank Him in advance because we are anticipating something big sa Panginoon. But number 2, walk by faith. Kapatid, may gagawin ka. Kung anong pinaisip sa ni God, maniwala ka, may mangyayari. Habang humahakbang ka, may nabubukas, may gumagaling, may mga binubukas na himala ang Diyos sa atin. Shall we all lift our hands up to the heaven as if we are receiving a miracle from God? Hallelujah, Lord. Hallelujah. Panginoon, nakikita mo, Lord, yung kamay ng mga anak mo ngayon. At lahat kami, naghihintay ng malaking himala sa iyo, Panginoon. Kasi wala ka namang simpleng himala. Yung bumukas yung mata namin, yung nakakahinga kami, yung nakakalakad kami,
yung meron kaming lakas para magpatuloy is already a miracle, Panginoon. And we recognize na ito'y gawa mo lang sa buhay namin. How much more yung maliliit na panalangin namin na parang malaki sa amin, pero sabi namin, Lord, walang imposible sa'yo, kinakanta namin. And right now, pinaninindigan namin that you are a big God, you are bigger than big, you are closer than close, you are gooder than good, Panginoon. And right now, we are saying, we thank you in advance, Panginoon, sa lahat ng hinihintay namin sa iyo sa panalangin. Meron dito naghihintay na may resurrect yung puso na nasugatan, puso na nasasaktan, pusong nalulumbay sa pagkawala sa mahal sa buhay. And right now, I believe that you are commanding them to come out of their tomb, to resurrect into a new life, a new beginning that you are giving them. Panginoon, meron sa amin dito, we are waiting for a financial breakthrough. Panginoon, yung parang wala na silang magagawa, pero dahil naghihintay kami ng himala sa'yo, we are saying, God, you are an abundant God. We are praying for a miraculous breakthrough financially, Panginoon, sa iyong mga anak, O God. At bubuksan mo ang durungawan ng langit at ipaparanas ang provision na more than enough sa iyong mga anak, Panginoon, na wala kaming sukat pagkalagyan, O God. In Jesus' name. Lord, meron sa amin dito, we are asking for a miracle of a changed lives. Lord, minsan parang wala na bang pag-asa na yung pamilya namin, madala namin sa iyo, Panginoon. Parang wala namang pagbabago. Kahit anong pray namin, parang wala nangyayari. But we are reminded that even though we don't see it, even though we don't feel it, you are working in our behalf. You are working in our midst, Panginoon. You are working behind our back because we believe na walang sayang na panalangin sa lahat, Lord, naghihintay ng family salvation, Panginoon. Lord, you are a miracle-working God. Panginoon, we continue to believe that you again are still the God. Lord, na humati ng dagat, you alone are the God who can raise us from the dead. Lord, yung mga namatay namin pangarap, Panginoon, minsan parang feeling namin wala nang kasagutan. But right now, we are believing that you are the God who is powerful enough to resurrect us into a new life, Panginoon. Thank you so much in advance sa lahat ng mga answered prayer na hinihintay namin sa iyo by faith. And I pray, pag lumabas ang mga anak mo, Panginoon, sa lugar na ito, meron kaming joy, meron kaming action na gagawin. And as we obey, and as we step by faith, makikita namin yung maliliit na himala mo sa aming buhay, Panginoon, na hindi namin makakaya ito malibang samahan mo kami, Panginoon. And thank you, last na lang, Lord, sa miracle of your presence, Panginoon, na kaya namin magpatuloy sa kabila ng masasakit, sa kabila ng mahihirap na sitwasyong aming pinagdadaanan. This is all by your grace, O God. And we give you praise and honor and glory in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Makakaupo na po tayong lahat. Tumako na po tayo sa ating pagbibigay. I-leave ko lang po sa inyo tong passage na to. Makikita po ito sa James 1, verse 17. Every good and perfect gift is from above, coming from the Father of heavenly lights, who do not change like shifting shadow. So, church, I encourage you, acknowledge God blessing sa buhay po natin. By giving your blessing to others, by sharing it to others, expanding the territory of God or the kingdom of God, and glorify Him sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Mabuti po ang Lord, generous ang Lord sa buhay natin. Encourage you lang po, itaas lang po natin ang tithes natin for our prayer. Yes, Lord, hallelujah, O God.
Lord, maraming salamat po sa pananatiling generous noon hanggang ngayon sa buhay namin. Not generous in gift, God, or blessing, but also in love, O Lord. Maraming salamat po, God. Patuloy niyo po nawa kaming punuin, Panginoon. Patuloy niyo po nawa kaming pag-apawin, O God. Na nawa, O Lord God, magkaroon kami ng kakayahan para ipagkaloob sa iyo yung pinaka-best na offering, pinaka-best, O Lord God, na serve. Lord, maraming salamat, O God, sa mga pagpapalang natatanggap namin. At patuloy ikaw ang Lord ang magbuhos sa amin ng miracles, magbuhos sa amin ng blessing na karapat dapat sa amin. Lord, patuloy ka naming papupurihan. Patuloy naming itataas ang pangalan mo sa buhay namin at sa lahat ng gagawin namin. Maraming salamat, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. You move the mountains, told the winds and waves be still. You cast out demons and be the empty soul be filled. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. For redemption, made accusers drop their stones, showed us mercy with your mighty miracles. Now there's breakthrough, now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the Panginoon, tayo po ay pinagpala ng salita po ng Diyos. Pwede mo ba makita bawat kamay po pumapalakpak? We have reasons to rejoice, praise church! Pwede po tayong tumalon. Pwede po tayong